Naisip nyo na ba na yung gulay sa plato ninyo, baka may ikinukwento? Well, ngayon, alamin natin ang mga sikretong istorya sa likod ng isang pamilyar na sangkap sa kusina, ang kalabasa. Maniwala kayo, magugulat kayo kung paano ang isang simpleng bunga ay naglalaman pala ng kaluluwa ng isang buong bansa. So paano nga ba? Paano nangyari na ang isang ordinaryong kalabasa ay naging salamin ng ating kultura, ng ating mga pinahahalagahan at ng ating kasaysayan? Yan yung palisipan na susubukan nating buuin ngayon? Tara! Okay, para maintindihan natin kung paano nakakapagkwento ang isang kalabasa, kailangan muna nating unawain yung konsepto ng alamat. Alam nyo, hindi lang to basta mga pambatang kwento ha. Ito yung mga mismong salaysay ng pinagmulan na humubog sa pagkakakilanlan nating mga Pilipino. Ayon sa ating source, ang alamat daw ay isang etiological legend. Medyo social pakinggan, no? Pero simple lang ang ibig sabihin niyan. Ito yung mga kwentong nagpapaliwanag kung bakit ganito o ganyan ang mga bagay-bagay. Mula sa kung paano nabuo ang isang bundok hanggang sa kung bakit may pangalan ang isang bulaklak. At ngayon, ang kalabasa ang magiging bida natin. At tulad ng maraming alamat, yung kwento ng kalabasa, madalas nagsisimula yan sa matinding damdamin. Unahin natin yung isang klase ng kwento at tingnan natin kung paano ang mga tema ng sakripisyo at pamana ay naging parte ng pinagmulan ng kalabasa. Kadalasan, ang sentro ng istorya ay isang bata na may pambihirang katangian. Halimbawa, si Kabasa na sobrang linaw ng paningin. O kaya naman si Nakwala at Kala na ang buong mundo nila ay umiikot sa pagbabasa. Sila yung simbolo ng pag-asa, ng pagmamahal at ng mga pangarap ng mga magulang nila. Pero sa isang malungkot na pangyayari, mula sa kanilang pagkawala may sumibol na pag-asa. Isang halamang nagbunga ng kalabasa. At yung bunga nito, sinasabing nakakapagpalinaw daw ng mata. Isang direktang koneksyon sa hilig ng bata sa pagbabasa o sa pampihira niyang paningin. Diba? Mula sa sakit, may umusbong na biyaya. At ang ganda dito sa chart na to, no? Kasi pinapakita niya na may iba't ibang bersyon yung iisang core story. May kwento ng sakripisyo, ng pagkawala, at meron ding biyaya galing sa isang diwata. Bawat isa, may iba-ibang aral pero lahat bumabalik sa isang bagay, ang kalabasa. Pero teka, hindi lahat ng alamat ay malungkot. Ipinagdiriwang din nila yung talino at diskarte na siyang magdadala sa ating sakwento ng napakatusong si Aling Cora. So ito yung napakatalinong plano ni Aling Cora para malusutan ang isang gutom na tigre at lobo. Imbes na matakot, ginamit niya ang isip niya. Pinangakuan niya sila na babalik siya ng mas mataba at mas masarap. At tinupad naman niya, pero sa paraang hindi nila inaasahan. Gumulong siya pabalik habang nasa loob ng isang dambuhalang kalabasa. At dahil sa katusuhan niya, ayun na. Nag-away yung tigre at lobo kung sino ba ang dapat ang kakain sa kanya. At habang abala sila sa pagtatalo, si Aling Cora ligtas ng nakatakas. Malinaw na malinaw yung aral. Yung talino, laging mananalo laban sa purong lakas lang. Okay, so meron na tayong kwento ng kalungkutan at katalinuhan. Pero alam nyo, ang mga alamat ay nagsisilbi ring matitinding babala. Tingnan natin tong huling piraso ng puzzle natin, isang mitong Ilocano na nagpapakita ng panganib ng kasakiman. Dito, makikilala natin ng isang matandang mag-asawa na biniyayaan ng isang sanggol galing sa isang mahiwagang puting kalabasa. At yung sanggol na to, hindi lang kaligayahan ang dala, kundi pati naging hindi inaasahang yaman. At dito na papasok yung aral ng kwento. Dahil sa walang katapusan nilang pagnanasa para sa mas marami pang ginto, nawala sa kanila ang lahat. Isang mabigat na paalala na ang sobrang kasakiman ay pwedeng bumawi sa mga tunay na biyaya sa buhay. So, meron tayong mga kwento ng pag-iibig, ng talino at ng kasakiman. Lahat yan konektado sa iisang gulay. Ano ba talaga ang sinasabi nito tungkol sa atin? Ang ganda ng sinasabi ng quote na to mula sa source natin. Ibig sabihin, yung pagkakaiba-iba ng mga kwento, yun mismo yung punto. Ang mga alamat, paraan niya ng mga ninuno natin para intindihin ang buhay, yung mga hirap at ginhawa nito, at yung mga aral na dapat laging tandaan. Kaya kapag tiningnan natin yung kabuuan, makikita natin na ang kalabasa ay higit pa sa isang gulay. Para siyang sisidlan ng mga pinakamahalagang aral sa kulturang Pilipino. Pinapaalala nito sa atin yung pamilya, yung talino,
yung komunidad at yung babala laban sa ating mga sariling kahinaan. Isipin nyo na lang, bawat kwento ay parang isang sinulid. At kapag pinagtagpi-tagpi mo sila, nabubuo yung isang maganda at komplikadong tela. Yun ang tela ng ating pagkakakilanlan. Bawat alamat ay parte ng mas malaking tapiserya ng pagiging Pilipino. Kaya ito yung pinaka-importante. Ang isang alamat ay hindi lang iisang nakapirmang kwento. Ito ay buhay. Nag-a-adapt ito. Nagbabago para ituro kung anuman ang aral na kailangang marinig ng isang komunidad sa bawat henerasyon. Kwento man yan ng sakripisyo, talino o babala sa kasakiman, ang kalabasa ay nagiging simbolo na kailangan natin para maalala kung ano ba talaga ang mahalaga. Kaya sa susunod na makakita kayo ng isang simpleng kalabasa sa palengke man o sa hapagkainan, baka mapaisip kayo, ano pa kayang mga bagay sa paligid ko ang may bit-bit na kwento? Anong mga alamat ang naghihintay lang na matuklasan?